Kapag pinag-uusapan ng artificial intelligence, madaling isipin na ang pinakamalaking tanong ay kung gaano ito katalino. Pero para sa maraming Pilipino, mas practical ang tanong. Ano ang mangyayari sa trabaho ko kapag kaya ng gumawa ng AI ng reports, sumagot sa customers, mag-analyze ng documents, gumawa ng content at magproseso ng impormasyon sa loob lamang ng ilang segundo? Hindi ito simpleng usapan tungkol sa robots na papalit sa tao. Mas malaking pagbabago ang nangyayari sa mismong tasks na ginagawa natin araw-araw. Sa Pilipinas, tinatayang mahigit 1/4 ng employment o humigit kumulang 12.7 million na trabaho ang may exposure sa generative AI. Importante ang salitang exposure dahil hindi ibig sabihin nito na 12 million na Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Ang mas realistic na senaryo ay maraming trabaho. Ang magbabago, mababawasan ang ilang repetitive tasks at tataas ang value ng workers na marunong gumamit ng AI bilang productivity tool. Unang posibleng maapektuhan ng malaki ang clerical at administrative jobs. Kasama rito ang data entry, encoding, basic documentation, scheduling, paggawa ng standard reports, pag-aayos ng records, at ibang routine office tasks. Ito ang klase ng trabaho na pabor sa automation dahil structured ang impormasyon at paulit-ulit ang proseso. Sa Pilipinas, napakataas ng estimated exposure ng clerical occupation sa generative AI. Ayon sa International Labor Organization, mahigit 90% ng clerical roles sa bansa ang may exposure sa teknolohiya, bagamat hindi lahat ay nasa pinakamataas na displacement risk. Imagine ang isang empleyado na dati ay gumugugol ng 2 oras sa pagbuo ng meeting summary, pag-format ng spreadsheet at paggawa ng standard email. Sa tulong ng AI, maaaring matapos ang malaking bahagi ng trabaho sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi ibig sabihin na wala ng kailangan na empleyado. Ang maaaring mangyari ay isang worker na gumagamit ng AI ang makagawa ng dating workload ng 2 o higit pang tao. Dito, mahalagang maintindihan ang difference ng job automation at task automation. Halimbawa, ang administrative assistant ay hindi lamang nagtatype ng email. Maaari siyang makipag-coordinate sa iba't ibang tao, magdesisyon kung ano ang urgent, humawak ng confidential information, mag-adjust kapag may unexpected problem, at umintindi ng office dynamics. Mahina pa rin ang AI sa maraming sitwasyong nangangailangan ng context, accountability, judgment, at real-world interaction. Kaya mas malamang na unti-unting mabawasan ang low-value repetitive tasks kaysa biglang mawala ang buong profession. Pero may epekto pa rin ito sa hiring. Kung ang isang kumpanya ay nangangailangan dati ng 10 people para sa routine processing at kaya nang gawin ng smaller team ang parehong output gamit ang automation, maaaring mas kaunti ang bagong positions na buksan kahit walang mass layoff. Ito ang isang epekto ng AI na madaling hindi mapansin dahil hindi laging makikita bilang bigla ang pagkawala ng trabaho. Pangalawa, ang ilang customer service at BPO roles, isang importanteng usapin para sa Pilipinas dahil malaki ang IT BPM industry sa bansa. Hindi nangangahulugan na mawawala ang call centers. Ang mas vulnerable ay ang simple at repetitive customer interactions. Halimbawa, password reset, order status, basic account information, frequently asked questions, standard troubleshooting, at ibang inquiries na may predictable na sagot. Kayang i-handle ng modern AI systems ang text chat, voice interaction, automated summaries, customer history, at suggested responses. Maaari ring magkaroon ng AI copilot ang human agent na nagbibigay agad ng recommended answer habang kausap ang customer. Dahil dito, maaaring mas mabilis ang handling time at mas maraming customers ang kayang suportahan ng isang team. Ang mas complicated na concern, angry customer, unusual billing dispute, retention conversation, at sensitive cases ay mas nangangailangan pa rin ng tao. Kaya ang direksyon ng industriya ay maaaring hindi simpleng human versus AI, kundi human plus AI. May opportunity dito para sa Filipino BPO workers kung makakaakyat sila mula sa basic transaction work papunta sa higher value roles. Habang lumalakas ang automation, mas nagiging valuable ang skills gaya ng problem solving, relationship management, technical support, sales, healthcare processing, financial services knowledge,
cybersecurity, analytics, at AI supervision. Maaari ring magkaroon ng bagong trabaho sa quality assurance ng AI conversations, knowledge-based management, automation operations, data preparation, at pag-evaluate kung tama o mali ang outputs ng AI system. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihing mawawala ang BPO dahil sa AI. Sa kasalukuyan, patuloy ding nagbabago ang Philippine outsourcing industry patungo sa higher value services at specialized digital work. Ang mas malaking risk ay para sa worker na ginagawa pa rin ang parehong repetitive task habang ang kumpanya at competitors niya ay mabilis nang gumagamit ng bagong technology. Pangatlo, ang ilang accounting, bookkeeping, payroll at basic finance-related tasks. Maraming trabaho sa finance ang nakabase sa structured numbers, documents, invoices, transactions, reconciliation, at standard reports. Eksaktong klase ito ng information na mabilis maproseso ng software at AI. Sa Pilipinas, kabilang ang finance at insurance sa mga sektor na may napakataas na generative AI exposure. Halimbawa, maaaring automatikong basahin ng system ang invoice, kunin ang amount at supplier information, i-match ito sa purchase order, tukuyin ang unusual transaction at gumawa ng preliminary report. Ang dating manual checking na inuubos ang malaking bahagi ng araw ng junior employee ay maaaring mas mabilis nang matapos, pero hindi nito automatikong pinapalitan ng accountant. Tax interpretation, audit judgment, regulatory responsibility, business strategy, fraud investigation, client communication, at pagdedesisyon sa unusual financial situation ay nangangailangan pa rin ng professional expertise. Ang maaaring mas ma-pressure ay entry-level work na puro encoding at standard processing. Dito rin pumapasok ang isang malaking challenge para sa bagong graduates. Traditionally, maraming professionals ang natututo sa pamamagitan ng paggawa muna ng basic work bago sila bigyan ng mas complicated responsibilities. Kung automation na ang gumagawa ng malaking bahagi ng beginner tasks, kailangang baguhin din ng companies kung paano sila magtitrain ng bagong workers. Kaya kung accounting student ka, halimbawa, hindi sapat na marunong ka lamang gumamit ng spreadsheet o gumawa ng standard entries. Mas magiging valuable ang taong marunong mag-interpret ng financial information, makadetect ng inconsistencies, maintindihan ang business context, at marunong gumamit at mag-check ng AI tools. Ang advantage ng tao ay hindi lamang bilis, nasa judgment, responsibility, at kakayahang malaman kung kailan hindi dapat pagkatiwalaan ang automated answer. Pang-apat, ang basic content creation at ilang digital creative jobs. Kasama rito ang simpleng article writing, product descriptions, social media captions, basic graphic layouts, transcription, basic translation, image generation, at repetitive video editing tasks. Malaki ang improvement ng generative AI sa text, images, audio, at video, kaya mas maraming creative tasks ang kayang mapabilis ngayon kumpara ilang taon lamang ang nakaraan. Napansin din sa global assessment ng ILO na habang gumagaling ang generative AI sa image, voice, video at iba pang digital content, tumataas ang exposure ng ilang media at web-related occupations. Pero may importanteng distinction. Kayang gumawa ng AI ng maraming content pero hindi ibig sabihin na maganda, original, accurate at effective ang lahat ng output. Kapag pare-pareho ang prompts at pare-pareho ang tools, napakadaling maging generic ang resulta. Dahil dito, maaaring bumaba ang value ng creator na ang serbisyo ay basic execution lamang. Kung ang trabaho mo ay gumawa ng 20 generic captions o simpleng visual variations, maaari nang gawin iyon ng business owner gamit ang AI. Pero tumataas naman ang value ng taong may strategy, storytelling ability, taste, audience understanding, niche expertise, fact-checking skill, at kakayahang malaman kung anong content ang talagang gumagana. Ganito rin sa translation, kayang gumawa ng AI ng mabilis na translation pero iba pa rin ang cultural context, humor, local expressions, technical accuracy, at communication na natural pakinggan. Para sa Filipino freelancers, hindi kailangang makipagkompetensya sa AI sa bilis. Mas magandang gamitin ng AI para bumilis ang production habang inilalagay ang human advantage sa final judgment, originality, positioning, at quality control. Panglima, ang ilang sales support, research, at information processing roles.
Hindi ibig sabihin na mawawala ang salesperson dahil malaking bahagi ng sales ang nakadepende sa trust at human relationship. Pero maraming activities bago pa mangyari ang actual conversation ay pwedeng ma-automate. Maaaring mag-research ang AI ng companies, mag-organize ng leads, gumawa ng personalized draft emails, mag-summarize ng previous conversations, mag-score ng prospects, gumawa ng meeting notes, at mag-suggest ng follow-up. Ganito rin sa basic research roles. Ang worker na kumukuha ng information mula sa maraming documents at gumagawa ng initial summary ay maaari ng magkaroon ng AI assistant na gumagawa ng first pass. Young workers are especially important in this discussion because entry-level service, sales, and clerical occupations can contain many tasks that are highly exposed to automation. May isang bagay na kailangang malinaw. Ang pagiging exposed sa AI ay hindi katumbas ng pagiging siguradong mawawalan ng trabaho. Sa Pilipinas, only a relatively small share of employment falls into the highest Gen AI exposure category, habang mas malaking bahagi ang maaaring makaranas ng pagbabago sa tasks at workflow. Kaya mali rin ang extreme prediction na papalitan ng AI ang lahat ng office workers. Maraming trabaho ang may physical interaction, complex judgment, legal responsibility, empathy, negotiation, leadership, hands-on skills, at unpredictable environments. Kahit sa highly digital jobs, may problema pa rin ang AI sa factual errors, incomplete context, data privacy, cybersecurity, bias, at confident na maling sagot. Kapag medical, financial, legal, o business decision ang nakasalalay sa output, may malaking halaga pa rin ang competent na human professional na mananagot sa final decision. Mas magandang tingnan ang AI bilang pagbabago sa economics ng trabaho. Kapag naging mas productive ang isang worker, maaaring bumaba ang cost ng paggawa ng isang task. Kapag bumaba ang cost, pwedeng gumamit ang negosyo ng mas maraming serbisyo at lumikha ng ibang trabaho. Pero pwede ring piliin ng kumpanya na bawasan ang workforce. Walang iisang guaranteed outcome. Depende ito sa industriya, demand, regulation, cost ng technology, skills ng workers, at kung paano ginagamit ng management ang productivity gains. Ito rin ang dahilan kung bakit parehong may opportunity at risk ang AI. Globally, ang pangunahing assessment ng ILO ay mas maraming occupations ang malamang na matransform kaysa tuluyang mawala dahil kailangan pa rin ang human involvement sa malaking bahagi ng trabaho. Para sa Pilipinas, mas mahalaga ang mabilis na reskilling dahil mataas ang concentration natin sa service-oriented at digitally enabled jobs. Kung may practical lesson dito, hindi kinakailangang maging programmer ang lahat. Ang mas importanteng tanong ay kung kaya mong gamitin ang AI para mas maging valuable sa trabaho mo. Matutong gumawa ng malinaw na instructions, mag-check ng AI-generated information, gumamit ng automation tools, mag-analyze ng data at maintindihan ng strengths at limitations ng system. Sabayan ito ng skills na mas mahirap i-automate gaya ng communication, critical thinking, domain expertise, negotiation, leadership, creativity at problem solving. Para sa students at young professionals, magandang pag-isipan kung ang skill na pinag-aaralan ninyo ay isang repetitive task lamang o bahagi ng mas malaking professional capability. Kapag task lamang ang value mo, mas madaling ma-automate. Kapag naiintindihan mo ang buong problema at kaya mong gumamit ng AI, mas mahirap kang palitan. Sa huli, ang tunay na tanong ay hindi kung darating ba ang AI sa Philippine workplace dahil nangyayari na ang transition. Ang tanong ay kung gaano kabilis makaka-adjust ang workers, companies, schools at government habang nagbabago ang paraan ng pagtatrabaho. Ang clerical work, routine customer support, basic accounting processes, entry-level digital content at ilang sales at research tasks ay kabilang sa mga lugar na dapat bantayan. Pero hindi ito automatic death sentence sa mga karir na iyon. Mas tamang isipin na nagbabago ang definition ng productive worker. Sa susunod na ilang taon, maaaring hindi AI mismo ang pinakamalaking competitor mo. Posibleng ang pinakamalaking competitor mo ay isang taong may parehong experience mo pero marunong gumamit ng AI para gumawa ng mas mabilis, mas accurate at mas mataas ang value. Kaya kung nagtatrabaho ka sa isa sa mga industriyang ito, ang magandang tanong ngayon ay hindi lamang kukunin ba ng AI ang trabaho ko? Mas useful na tanungin, aling bahagi ng trabaho ko ang kayang gawin ng AI at anong bagong skill ang kailangan kong idagdag para ako pa rin ang kailangan sa final decision?